Hello Sagittarius, Sun, Moon, Rising, and Venus signs. Kamusta kayo? Sana po'y nasa mabuti kayong kalagayan. Welcome back po sa Star Tarot. Kung bago kayo dito, welcome din kayo. Thank you for your support. I truly appreciate it. God bless you all. Sag, paunang mensahe ninyo, Spirit Fox. Okay? Trust your talents in changing times. Okay? So, sabi dito, kailangan na pagtiwalaan ninyo yung mga talento ninyo, no? Kasi yun ang siguro magiging ano ninyo, magiging tawag dito, yun ang magiging kapital ninyo, no? Doon sa pagbabagong buhay, doon sa pagsisimula ng mga bagong ventures, pagbabagong ganap sa buhay ninyo. So, yung parang magiging sandalan ninyo. Yun ang magagamit ninyo para ma-carry out ninyo yung pagbabago, no, na gusto ninyong mangyari sa buhay ninyo. Medicine Guardian, be open to healing information. Okay? Maging bukas kayo sa mga impormasyon na lalo-lalo na makakatulong siguro. Ito para sa iyo, 'di ba? Sa paggaling ninyo. Maybe, siguro ang iba sa inyo nagpapagamot, nagpapacheck up, nagkukonsulta sa mga doktor, mga gano'n, no? At meron kayong mga siguro mga referrals, no? Baka meron mga binibigay sa inyo na referral for therapy or other alternative medicine or kung ano mang klase, no? Baka ang iba din sa inyo nagpapacheck up sa holistic medicine, yung mga ganon. So, be open to new methodologies, no? Siguro na pwedeng makatulong sa inyo na magamot kayo, no? Yung ganon. Baka merong mga baka nire-refer kayo sa kung aling professionals pa, no? So wag na kayong kumontra. Subukan ninyo, 'di ba? Or anuhin ninyo, pag-aralan muna ninyo. Pwede namang mag-research kayo, 'di ba? Para mas marami kayong alam about it, no? Before na pasukin ninyo 'yon, before na subukan ninyo. So at least may idea kayo, may background na kayo, 'di ba? Kung ano yung susubukan ninyo. Yung mga ganun ba? But never close your mind, no? Or never close yourself, 'di ba? In trying different ways of treatment, yung mga ganon. Kasi kunyari, papacheck up kayo sa doktor, 'di ba? So, minsan may mga referral talaga na ibibigay yung doktor. So, para hindi naman kayo clueless, i-research muna ninyo, 'di ba? Alamin muna ninyo ano ang mangyayari, anong gagawin sa inyo, ano yung itatry ninyo, 'di ba? So, what else? We have autumn, release the old and rest. Okay? So, it's time for you to release. Parang fall season sa buhay ninyo sa ngayon. Panahon na para mag-let go ng mga luma, no? So that you would be able to welcome newness, or i-let go nyo na muna yung mga kung ano man ang mga hindi na nagsiserve ng inyong highest good, kung ano yung mga old energies na i-let go nyo na ang mga yan, and mag-rest muna kayo before you get ready for welcoming newness sa buhay ninyo. Okay? Direction Guardian, choose your path. Okay? Kayo dito yung mamimili. Binibigyan kayo ng liberty to choose your path. Okay? Binibigyan kayo ng liberty, no? Na mamili kayo kung ano yung kailangan ninyong daanan sa ngayon or patunguhan. Diba? So we have dare to dream, okay? Think big, make goals, take action, work hard, believe in yourself, and trust God. Yan, napakaganda. Binibigyan na kayo dito ng hint kung paano ninyo ina-navigate yung inyong sitwasyon sa ngayon, okay? Dare to dream, alright? Think big. Yan. So, mangarap kayo. 'Di ba? Mag-set kayo ng goals at wag mong tapusin sa ganun lang, no? Ang mga gagawin ninyo. You need to take action. Okay? You need to take action. Pagsikapan ninyo ang mga bagay-bagay. Magtiwala kayo sa inyong sarili. Yun ang pinaka-importante. At magtiwala din kayo sa Panginoon na hindi kayo papabayaan. Kung hindi kayo ilalagay, no?
ng Panginoon sa isang sitwasyon, tapos iiwanan kayo. Hindi ganon. Diba? God is going to bring you to a situation dahil alam niyang kaya mo, dahil alam niyang yan ay best para sa'yo, at tutulungan ka niya, susuportahan ka niya sa journey mo. When one door closes, God opens another, leading to a better and brighter future. Kaya wag kayong mag-alala, wag kayong malungkot, wag kayong matakot na something ends, no, or something is ending sa buhay ninyo. Kasi ibig sabihin niyan, merong papasok na bago, merong bagong ganap, bagong chapter sa buhay ninyo na magsisimula, no? Kaya kailangan ng alisin kayo sa isang sitwasyon, no, para nang sa gayon mapunta kayo sa bagong sitwasyon. Otherwise, 'di ba? Kung nandiyan na kayo kunyari sa isang trabaho, 'di ba? Kung nandiyan pa rin kayo sa kung ano man ang trabaho ninyo sa ngayon, 'di ba? Papaano ninyo mapapansin yung bagong trabahong naghihintay sa inyo? Paano ninyo a-applyan, 'di ba? If you are busy already with your current job, 'di ba? So merong opportunity na nagbubukas para sa inyo rito, no, na mas mabuti, mas maganda, 'di ba? Mas magpo-prosper kayo doon. Kaya ibig sabihin, kailangan mo munang umalis, no, or makaalis ka sa dati mong pinagtatrabahuan para ma-applyan mo to, para mapansin mo to, 'di ba, na bagong opportunity. So parang ganun lang 'yon, no? Kaya isipin ninyo lagi na when there is ending, there is beginning. 'Di ba? When one door closes, God opens another. Kaya huwag kayong malungkot, no? Huwag kayong malungkot. Dapat nga ma-excite kayo dahil ibig sabihin nun na merong nagtapos sa buhay ninyo kasi merong may bagong magsisimula, 'di ba? So there should be excitement there rather than lungkot. Live life fully, take care of your physical and spiritual self, radiate good health. Okay? So, paalala ito sa inyo. Alagaan ninyo ang inyong sarili, ang inyong physical and spiritual self. Okay? So, dapat lang talaga, na lalo-lalo na ngayon na merong bagong ganap sa buhay mo. Merong bagong papasok na oportunidad sa buhay ninyo, no? So dapat physically fit and ready kayo. Kaya dapat alagaan ninyo lagi ang inyong sarili. Okay? Para nang sa gayon maging handa kayo sa pagsisimula ng bagong chapter na to. You were born with a purpose that is unique to you. Only you can carry it out. So be you, trust God, and believe in yourself. Okay? So napaka-importanting reminder ito. No, na lahat tayo, 'di ba? Nabuhay tayo with a purpose. Lahat tayo nandito sa mundo dahil meron tayong misyon na kailangan gawin. Kaya mahalaga ang bawat isa sa atin dito. Each and every one of us is playing a significant role dito sa mundo. Kaya lagi ninyong isipin na nandito ka sa mundo because you have a purpose. No? Mahalaga ka sa mundo at mayroon kang purpose, kaya paniwalaan mo ang sarili mo, paniwalaan mo na equipped ka, for you to be able to carry out your mission in life, to carry out your purpose in life. Kaya magtiwala ka sa iyong sarili, magtiwala ka sa inyong mga capabilities, sa inyong mga kakayanan, no? At higit sa lahat, magtiwala din kayo sa Panginoon. Kasi lagi siyang nandiyan dyan para tulungan ka, para gabayan ka, para protektahan ka at gwardyahan ka. Okay? Good luck. Thank you for watching. Love and light. Namaste.